siya if I wanted to have a share bago niya isara yung ano for investors kasi maraming gustong pumasok. So, pinag-aralan namin, tinignan namin kung possible. Okay, why not? I mean, it's worth, parang worth it naman siyang sugalan. Hindi naman laging mangyayari na may pelikula kami ni Direk Chito. At saka horror, MMFF pa. So, parang, bakit hindi? Parang wala naman sigurong mawawala. At the end of the day, kung may mababawi, may mababawi. Kung wala, sana may mabawi. Ano siya, number 2 sa pinakamaraming sinehan. Talaga ba? Oh? Yes. Okay, thank you Lord. Sana dumami po po. Dagdagan pa daw sa 12. Saan? Maganda yung yung spot ng theater sa investments. Sana talaga. Pero ako naman, syempre, as an actor and as a co-producer, hindi naman masyadong malaki yung iniambag ko dito. Gusto naman natin kumita yung pelikula at mapansin, hindi ba? Kasi everybody did their best naman dito. And ganun din sa iba pang pelikula. Kasi ganun, lahat naman nagtrabaho. Is this the first co-production venture or meron in the past? Before, in the past was Pluning, tita. Pero hindi ganito ka tende yung shares ko sa Pluning. Ay, That was more than a decade ago. balik na natin. Hindi, yung shares ko dito, not as much as with Pluning. Yung Pluning kasi parang accidentally naging co-producer na lang ako because of what happened along the way. But, originally, artista lang talaga ako doon. But because we believed in that project so bad, alam namin na may itatakbo pa, may ilalaban pa. Kaya inilaban ko talaga siya hanggang sa mapili siya to run for Oscars. It was we had a good run. I really had a great experience. Yun nga lang, parang hindi pa ako ready masyado yung time na yun na maging producer. Kasi wala lang ako ibang alam gawin kundi maglabas ng pera. Wow. Tapos hindi na ako nagtanong, may mababalik pa ba? Kasi nakafocus ako maibalik yung pera ng mga ibang investors. Then again, hindi ko na rin alam kung anong nangyari. Because ang nasa utak ko lang ng time na yun, sana magkabati-bati na po tayo. At di naman ako kasali sa mga nangyari. Pero syempre, bilang ako yung title role and best friend ko si Siga at that time, parang feeling ko, I kind of have that responsibility to, step forward and try to mediate. Nagkagalit-galit ba yung mga investor? Hindi naman nagkagalit-galit. Siyempre bilang investor, naglabas ka ng pera. Hahanapin mo siyempre yung kapalit. Kasi yun, ganun ang investment di ba? So we had to explain. Napayapa naman. But after that, hindi ko na alam kung anong nangyari na with the other main producers. Ako ay tagapagsalita lamang. Back to Espantao tayo. Tama naman. Kasi naman ang loob mo. Correct. Oo, dalaga pa ako nun. Rave reviews ng mga tao. Ano? Ikaw. Ako? Best Narinig ka namin. Grabe naman. Kumbaga, best actress na ito. Ay, nakaka-stress. Alam mo, sa lahat naman ng mga reviews na ganyan, yung masabing ganun, maaring cliche, pakinggan. Ano ba ibig sabihin ng cliche? At sabihin ng cliche? Palagi na lang. Oo, okay. Cliche. Palagi naman nila sinasabi na best actress ka dito. Pero sa totoong salita, napakarami magagandang pelikula. Maraming silent movies na hindi mo masasabi kung sino yung pwede maging best picture, maging best actor, maging best actress. Kasi ang daming magaganda talaga sa latag na yun ng entries, Pero para mapansin yung trabaho naming lahat sa Espantaco, I think we did a very good job. That alone, nakakataba na ng puso. Bongga kasi di ba, yung huli mo, bago to, you won best actor. Mindanao. Tapos, ngayon nagbalik ka ulit, bongga, sakaling ikaw pa rin. Sana. Ang ganda ng Pero, trophy, Mars. Ang ganda-ganda ngayon. Bagay sa'yo. Ikaw mag-uwi noon. dahil naman. Mahal. Oo. Mahal. Para special yung trophy ngayon. Talaga ba? Well, Well, tingnan natin. Ako naman masaya ako na tumawid yung trabaho namin sa mga tao na ramdaman nila, yung pagod, hirap at emosyon na binigay namin, na takot sila kahit papaano. Kumbaga, napakalaking Christmas bonus kung sakaling man. Kasi
Nandyan sila Ate V, nandyan sila Acel, Juliet, ang daming mahusay. And nung nakita ko yung latag ng mga trailers nila, ang titindi din ng mga bata, oh. Kumakasa rin sila sa actingan. Kumbaga, nakaka-proud, nakakatuwang isipin na marami nang sumiseryoso sa larangan ng pag-arte, na hindi na lang to basta pera-pera na lang, hindi na lang to basta pagpapaganda. And I'm happy na nire-respeto nila itong trabaho to bilang pagiging isang artista. Kasi, yes, it's very glamorous, but it's tedious. At dami ko English na ba? Spell nga. Dahil hanging why, mas-spell ko yan. Dahil pa, first time mo napanood nung Oo. So, kamusta? Ano exactly yung naramdaman? Alam mo, hindi talaga ako magandang gauge ng pelikulang ginagawa ko. Totoo yan, bawat pelikulang ginagawa ko, feeling ko, oo nga, spell, tita. Gauge. Oo nga, no? G-A-U-G-E. Oh. Wala pang wine yan. Wala pa. Paano pa? Matcha pa lang yan. Hindi talaga ako, hindi talaga ako na kakampante sa trabahong ginagawa ko. Sa bawat pelikula ng ginawa ko, even from years ago, parang feeling ko pwedeng ginalingan ko pa dito, dito parang medyo mas okay siguro kung ito yung nuance na naisip ko, dapat yun na pala yung ginawa ko. Hindi lang ako bilib siguro sa akin sarili pagdating sa trabaho kasi Ito ba? oo, and I think that's a good thing kasi hindi ka kumakampante sa sarili mong trabaho, kumbaga palagi kang on your toes when it comes to whatever part of the job or kung ano man yung role na binigay sa'yo. Kumbaga So, medyo bitin ka pa doon? May kulang pa? actually nakakapit lang ako sa pag sinabi ni Direk Chito na okay, change setup. Okay, sige, tama yung ginawa. Kasi hindi ka naman bibitawan ni Direk Chito sa eksena kung hindi siya happy sa trabahong ginawa mo eh. So para magsabi siya na okay, moving on. Pero pagka kailangan pang puliduhin, sasabihin naman talaga niya, imamic pa niya. So ikaw, pinapanood mo na, hindi ka ganun ka-happy? Kasi nga ako yun. Kayang-kaya kong hindi ko talaga nakikitaan ng galing yung ginagawa ko. Kahit sa pagluluto, kahit marami akong doubts sa sarili ko. And I think that's always a good thing. Yung sa kahit na anong trabaho ko, hindi ako nakakampante. Hindi ka galing na galing sa sarili mo. Hindi, kasi Gandang-ganda lang. oo. Oo, kasi yun ang trinabaho ko talaga. Speaking of Mars, ang ganda mo talaga ngayon. Mas kumpara before. Mas maganda ka ngayon, Mars. Aminin mo. Pangit ba ako dati? Hindi, iba Ikaw yung... ba nararamdaman mo din na parang mas iba yung glow mo ngayon, iba yung beauty ko kumpara noon? Mas may confidence na lang talaga ako ngayon. At saka, siguro kasi yung ang lakas na ng pagka-deadma ko sa pangkabuo ang buhay, yung again, cliche. Pag masaya ka lang talaga siguro at nagagawa mo lahat ng gusto mo sa oras na kaya mo, nagagawa ka yung oras ko bilang nanay, bilang asawa, bilang artista, bilang chef. Pag nagagawa ko silang lahat, at nabibigyan ko pa rin ng time yung sarili ko kahit pa paano, nakakapagpa-IV ako and all, yung happiness, basta lang siya lumalabas eh. Kasi maswerte talaga ako sa team na meron ako ngayon. Kasi gets nila yung pagkatao ko, gets nila kung hanggang saan yung energy na kaya ko, gets nila na eto yung gusto ko, kaya kong magtrabaho ng dire-diretso basta nakikita ko at nagagawa ko yung routine ko sa mga anak ko at sa asawa ko. Basta may pahinga lang ako ng isang araw, every time na may dire-diretso trabaho, okay ako. So I guess that's my recipe for a content life. Pero wala ka namang ginawa